Kasi po, nakasulat po lahat yun sa libro ng medisina. At nakasulat din po sa mga research ng mga scientists na hindi po nilalathala sa publiko. Dahil po pag nalaman nyo, magagalit kayo sa gobyerno, magagalit kayo sa medisina. Ako po noon, nung bagong dating po FKC sa Pilipinas 2009, galit po ako sa doktor. Kung magsalita po ako, diretsahan, kahit po may nakikinig sa akin, harapan. Hindi rin sila makakibo dahil harapan po din po sasabihin kung ano ginagawa. Pakipindot pa na sa atin. Isa pa. Ngayon, bibilisan mo po ito. Isa pa. Yan, isa pa. Isa pa. Yan. Ito po ang tatlong elemento na kailangan po natin para mabuhay. Pag walang pagkain, mabubuhay ba kayo? Pag walang hangin, mabubuhay kayo? Pag walang tubig, mabubuhay kayo? Ito po pinaka-basic need para mabuhay ang tao. Pero ano po problema po sa pagkain ngayon? Hindi na po natin kailangan elaborate po ang explanation. Alam niyo, puro po chemicals, insecticides, pesticides, saka po hormones, steroids, antibiotic. Alam niyo na po yun. Hindi ko na po dapat i-elaborate po sa inyo na ang pagkain po ngayon, halos hindi na po pagkain. Bigyan ko po ng example. Ang manok po, ako'y awang-awa sa manok. Bakit po? Kasi ang manok po, pag po pinisa yung itlog, meron po siyang, dati-dati meron po siyang 52 days para mabuhay na makita ang araw. Para kung sila katayin gawin Kentucky Fried Chicken o gawin Jollibee. Ngayon po, nagagawa na po ng teknolohiya ng 26 days. Ano po ginagawa po? Tinuturokan po na tinatago natin hormones, steroids. Para lumaki ang mga muscle, bumigat ng ilang kilo, and then katay na. Isipin nyo, 52 days na lang ang buhay nila, gagawin po sa 26, hindi man lang nakaranas uminom na. Wala nakakaawa, hinati pa ang buhay nila. Hinati pa, isipin nyo. So, wala na tayong pag-uusapan dito sa pagkain. Ang hangin, wala tayong magagawa. Hindi po natin kaya i-control yan. We have no control po sa hangin. Ang pollution. Kahit po sa pagkain, hindi natin control. Marami po tao ngayon nag-ano po, tinatawag po organic. Eh ngayon, sino po makakagawa ng organic na? Hindi po kaya. Dahil po sa organic sa Amerika, ang dami po kumikita sa organic. Kasi po sa California, doon po nga nakita sa California, ang Central Valley po, yun po ang supplier po ng buong California, pati po ng Canada, ng putas gulay. May naging kaibigan po akong dental assistant ko po, ang ama niya, farmers po sa Central Valley. Hindi po totoo ang organic. Kasi nga po, ito po ang taniman ng buong Amerika, lahat gumagamit ng insecticide, yung isa, organic hindi daw nagamit, isang hangin, tubig, lahat para dumada, so useless po. And then they did the study po, hindi po totoo. Ngayon sa tubig po, sa tubig, ito, marami pong yumayaman sa tubig. Ano yung mga water station? Sino po nainom siya ng alkaline water? Ba't kinainom ng alkaline water? Para ano yung may ano yan eh, antioxidant. Oh, antioxidant. Sino nagsabi siya may antioxidant po ang alkaline water? Yun ang nakalagay. Oh, okay. Ito po, pag po sinabing alkaline water ito, para kailangan po malaman po na lahat ito. Pag po sinabing alkaline water po, ang usapan po doon ay pH balance. Tandaan niyo po, 7.0 is basic. Pag bumaba po dyan, acidic. Pag tumaas po, alkaline. So meaning, 7.1, 7.5 is alkaline na. Pero hindi po tinatawag po ng tao ang 7.5 alkaline. Pag po umabot na po sa 8.0 to 9.0, yun po tinatawag na alkaline. Pero 7.1 is alkaline. Kasi yung mineral water po, ang pH balance niya po is 7.5. Ngayon, ang tanong, kailangan ko bang uminom ng alkaline water para maging malusog? Ang sagot ko po sa inyo, according din po sa mga scientists, according po din sa medical, hindi po ako nagsasabi dito. Hindi po. It's only money. Bakit po? Nilalang po tayo ng Panginoon Diyos na meron pong dalawang organ, stomach and bladder. Ang pH balance niya po ay 5.0 to 5.5. Bakit po? Para po si pagkain matunaw po sa loob ng 1 oras at kalahati. Pag hindi po natunaw ang kinain nyo sa loob ng 2 oras, ano mo mangyayari po sa inyo? Constipation. Hindi lang po yun, dyspepsia. Kasi, ano mo talaga dyspepsia? Actually po, make it easy po sa inyo, nabubulok si pagkain sa tiyan. Kasi hindi natunaw. Napapanis na, kaya kakabaga kayo, bubloted, susuka. Yun po ang dyspepsia. Kaya po ibinibigay pong gamot. Ano ho yun? Acid, para matunaw si pagkain. O isipin nyo, acidic ang stomach para matunaw sa pagkain. Kasi inom kayo ng alkaline, di binigit na dyan, hindi dyspepsia ko kayo. Ano ibibigay ng gamot sa inyo? Acid din. Para matunaw yung pagkain sa tiyan.
Sino kalokohan gumagawa lang ng pera? O, di ba, o? Eh, bakit ako acidic ang stomach? Para kung may pumasok kong bakterya, mamatay. Eh, meron pa kong bakterya tinatawag na AIDS, pylori, na nabubuhay po sa acidic environment. Eh, yun ang pa alkaline water, ano mangyayari? Di lalo dumami, lalo kayo maglalaki tiyan, magbublote, kasi bakit po lumalaki tiyan? Hindi po sa dumadami bakterya. Umuutot si bakterya, yung gas. Ang gas na form bakterya. ng bacteria. Ang bakterya po, pag kumain, parang po din tao yan. Pag kayo kumain, umuutot din kayo. Umuutot din po si bakterya. At yun din po ang paboritong pagkain na tinatawag natin kalabang number 1 is cancer cell. Ba't kayo inom ng alkaline water? Pero kung kayo po nag-exercise, walang laman ng tiyan, wala kayong tutunawin, yes, drink alkaline water. At kung kayo po may sore eyes, yes. Hindi niyo ba alam yung gamot sa sore eyes, yung drop? Alkaline water lang po yun. Distilled water, nilagyan ng mineral, then drop, ayos na.